magandang umaga sa inyong lahat at lalo na sa iyo, Doc D. Ako nga pala si Kate Oberes at nandito ako sa inyong harapan upang talakayin ang pamaraang pabalak. Ano nga ba ang pamaraang pabalak? Ang pamaraang pabalak, ito ay angkop gamitin sa pagtuturo sa edukasyong panggawain. Ito ay angkop din naman gamitin sa pagtuturong anumang asignatura na may nilalayong magsagawa ng proyekto. Sa pamaraang ito, nalilinang ang mga mag-aaral hindi lamang ang kakayahan at kasanayan sa pagplaplano, sa pagsusuri, at sa pagpapahayag at sa pagpapasya, kundi gayon din naman ang kakayahan sa pakikipagtulungan sa mga ibang mag-aaral at sa mga kapangkat at kakayahan sa pagtanggap ng puna na walang halong sama ng loob at pakiramdam. So, ang pamaraang pabalak, meron itong tatlong katangian. Una ay ang paglalayon o purposing sa Ingles. Sa hakbang na ito ay pag-uusapan ang nilalayong gawain, magtataklakayan ang mag-aaral at pagpapasya ng klase kung ano ang proyekto. So, ang halimbawa nito ay ang mga mag-aaral ay magtitipon-tipon sa klase upang bumuo ng plano kung ano ang gagawin sa ngayon na buwan at sa susunod na buwan. Ang pangalawang katangian sa pamaraang pabalak ay ang pagbabalak o planning sa Ingles. Sa bahaging ito, ang klase ay bubuo ng balak. So, ang mga mag-aaral ay bubuo ng plano na may konsiderasyon sa ibang ideya sa mga mag-aaral. At ang punong leader ay tatanggapin ang mga ideya sa kanilang kapwa mag-aaral upang makabuo ng successful planning. So, ang pangatlong katangian sa pamaraang pagbabalak ay ang pagsasagawa o executing sa Ingles. Ang lahat ng mga binalak na gawain ay sisimulan ng isa katuparan. So, kagaya ng aking sinabi, ang mga mag-aaral na ang mga plano na pinagpaplanuhan ng mga mag-aaral ay kanila ng gagawin sa ngayon o sa susunod na araw. So, punta tayo sa dakong layunin. Ang layunin ay sa loob ng 1 oras at sa tulong ng PowerPoint presentation, ang mga mag-aaral sa ika-6 na baitang ay nakakakuha ng 85% katumpakan. A. Nakasusuri ang mga mag-aaral sa nilalaman ng buwan ng wika. B. Napapahalagahan ang paraan ng paglalahad sa buwan ng wika at C. Nakalilikha ng iba't ibang palabas. Punta tayo sa dakong paksang aralin. Basahin ang tula. Tula sa wikang mapagbago. Sa paglipas ng panahon, ito'y baon. Paggalang sa'yo'y sa puso'y nakabaon. Halaga mo'y dala sa dako paroon. Pangako sa'yo, di ka kayang itapon. Isabuhay ko'y sakin ay karangalan. Mahalin ng lubusan, sakin nilaan. Sa isip ko'y di mawaglit, kailanman. Sapagkat ika'y tunay na kayamanan. Pag-inog ng aking mundo'y magbago. Asahan mong pag-inog ng aking mundo'y may magbago. Asahan mong saki di ka mabibigo. Ika'y nagbibigay buhay parang dugo. Tagalog ay aking wika mapagbago. Unang tanong, ano ang ipinapahiwatig ng tula? Ang tula ay tungkol sa pagmamahal sa sariling wika. Ang pangalawang tanong, ano ang iyong napulot na aral? Ang aking napulot na aral ay tangkilikin at mahalin natin ang ating sariling wika. Sa pangatlong tanong, kung ikaw ay gagawa ng tula, ano ang pamagat at bakit? Wika ay pahalagahan. Quran. Dapat natin pahalagahan ang sariling wika dahil dito tayo una natututo. Okay, salamat. Magandang umaga sa Doc D at ngayon naman ay dumako tayo sa pangatlo, ang kagamitang panturo. Ang
aklat ay ang Landas sa Pagbasa sa ika-6 na baitang at pahina 125. At ang kagamitan naman ay ang aklat, PowerPoint presentation, flashcards at picture. Ang ating pang-apat ay ang values integration. Meron tayong dalawa, ito ay ang pagkamalikhain at ang pagpapahalaga. Ang pagkamalikhain, ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng malawak na imanasyon at ito ay nariresulta sa paggawa ng mga bagay na nagbibigay kagandahan sa ating sarili at isipan. At ang pangalawa naman ay pagpapahalaga. Ito ay nagpapakita ng karapatan, katarungan at moralidad sa ating mga gawain na nagbibigay paghanga at apresasyon. At ang panglima naman ay across discipline. Ang across discipline ay ang MAPE. At ang pang-anim naman ay ang pamamaraan. Ito ay mga aktibidad na kailangan nating gawin. At ang pinaka-importante sa lahat ang pagdadasal. At ang pangalawa naman ay greetings. At ang pangatlo ay ang attendance. Dapat nating i-monitor ito upang malaman natin na ang ating estudyante ay nandito ba o meron ba sa ating klase. At ang panglima naman ay ang classroom rules. Kailangan nating magbigay ng classroom rules upang ang ating mga estudyante ay makikinig sa atin ng mabuti at alam nila kung ano ang tama at mali. At ang pang-anim naman ang energizer. Upang hindi matamlay ang ating mga estudyante at meron tayong interaction. At ang panghuli naman ay ang drill. Ang drill ay kailangan nating basahin ang mga sumusunod. Dok, ako si Eliza May Lorasan. Dadako naman tayo sa lesson proper. Ilarawan kung ano ang nasa litrato. Una, sayaw sa baso. tama. Ang pangalawa, Tumutula. tama. Ikatlo, Kumakanta. basahin ang tula sa wikang mapagbago. Tula sa wikang mapagbago. Sa paglipas ng panahon, ito'y baon. Paggalang sa'yo'y sa puso'y nakabaon. Halaga mo'y dala sa dako paroon. Pangako sa'yo, di ka kayang itapon. Isabuhay kay sakin ay karangalan. Mahalin ng lubusan sakin nilaan. Sa isip ko'y di mawaglit kailanman. Sapagkat ika'y tunay na kayamanan. Pag-inog ng aking mundo ay may magbago. Asahan mong saki di ka mabibigo. Ika'y nagbibigay buhay parang dugo. Tagalog ang wikang mapabago. Salamat, mahusay ang iyong pagbasa. Ano ang ipinahiwatig ng tula? Ang wika ay sumasagisag sa isang bansa. Isang bansang binubuo ng mamayang bihasa sa paggamit ng sariling wika. Ako naman tayo sa aplikasyon. Gumawa ng maikling tula at ilahad sa harap ng kaklase. Ngayon ay dadakot naman tayo sa wrap-up. Sa paggawa nyo ng tula, ano ang inyong natutunan? Ang aking natutunan ay kapag gumawa tayo ng tula, ay malaman natin kung paano matatagumpayan ang ating kahinaan. Dahil sa paggawa natin ng tula, ay pwede dito natin mailabas ang ating mga nararamdaman sa pamamagitan ng pagsulat ng tula. Tama, magaling. Mahalaga ba sa atin ng mga Pilipino ang buwan ng wika? Opo, mahalaga ang pagdiriwang ng buwan ng wika. Dahil dito, nakilala natin ang mga mamamayan. Wika ang nagbigay kulay sa ating bansa. Ngayon ay dadako naman tayo sa evaluasyon. Sa tula na inyong binasa, ano ang inyong napupulot na kaalaman? Sa inyong takdang aralin, gumawa ng
sayaw na may kaugnayan sa buwan ng wika at ipresenta ito bukas sa loob ng klase. Po, maraming salamat.